ang nakaraan sa Mangkukulam Academy. Ngayon na ang tamang pagkakataon, hinirang, para patunayan ang iyong sarili. So, totoo ang prophecy? Siya yun? Pasensya na po. Wala po akong balak maging savior ng mundo. Hindi. Kung lalaban tayo sa propesiya, baka mas lalo nating magising ang apoy. Huwag kang magpapakatanga sa susunod. Dahil sa susunod, baka wala nang selyong sasagip sa'yo. Mangkukulam Academy. Sa gitna ng kagubatan na nababalot ng hamog, nakakakilabot ang katahimikan. Sa harap niya, isang matandang lalaki nakaupo sa gitna ng bilog ng nagliliwanag na may baybaying nakapaligid. Ang lalaki ay may buhok na kulay abo, kulubot ang balat at mga matang tila nagliliwanag. Ha? Sino po kayo? Ako ang tinig ng iyong ugat. Ako ang nawala sa kasaysayan. Ako ang babalik sa pamamagitan mo. Ay, teka lang po. Lahat po ng sinasabi nyo parang galing sa trailer ng horror movie. Makinig ka. Gumagalaw na ang pintuan. Huwag mo itong buksan ng ikaw lamang. Biglang dumilim ang lahat. May pinto sa harapan niya, kulay itim. May ukit ng mata sa gitna. At ito'y unti-unting bumukas. Sa pagbukas nito, may nakita siyang isang anino. Mahaba ang buhok, nanlilisik ang mga mata, parang may nasuot na bungo ng hayop sa kanyang ulo na nagsisilbing parang korona. Dahan-dahan itong tumayo at inaabot ang kamay, tila kinukuha siya. Nanginig ang katawan ni Basti sa di malamang dahilan. Sa sobrang kaba, ay bigla siyang nagising sa kanyang panaginip. At lumipas ang gabi. Tahimik ang mga estudyante sa silid ng apoy. Isang sagradong kwarto na may ukit ng mga sinaunang baybayin sa lupa. Nakapalibot ang mga estudyante. Bawat isa'y may daladalang simpleng bag at isa o dalawang personal na bagay na maaaring maging tulay sa kanilang agimat. Mga anak, ngayon ay haharapin nyo ang Agimat Trials. Isang pagsubok ng diwa, ng ugat, ng puso. Sa isang tabi, nakatayo si Maestro Emmanuel. Seryoso. Nagmamasid, parang bantay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang agimat ay hindi ibinibigay. Ito ay natatagpuan kung karapat-dapat ka. Isa-isang lumapit ang mga estudyante. Pinapapasok sa mga espiritual na punso. Jonah Salcedo. Tumayo si Jonah. Tuwid ang likod, walang bakas ng kaba. Lumapit siya sa punso. Pumasok siya at nawala sa isang iglap, parang nilamon ng liwanag. Sumunod si Felix, nanginginig habang bitbit ang isang boteng may damong ligaw. Good luck sa akin. Dapat natulog na lang ako eh. Hanggang si Basti na lang ang natira sa gilid. Nakaupo, naglalaro ng ballpen sa daliri. Sebastian Reyes. Lumapit siya. Huminga ng malalim. Ngunit bago pa man siya makatapak sa selyo sa lupa,
Isang matinis na huni ng ibon ang gumising sa buong paligid. Mula sa taas ng punong higante, isang pulang ibon, apoy ang buntot, ang biglang bumaba at lumipad paikot kay Baste. Tila sinusuri siya. Ang ibon ay lumipad pa itaas at pagkatapos, humugis ang apoy nito ng isang bagong portal sa lupa. Iba ang hugis. Isang bagong portal na nag-aapoy. Sandali, di ba dapat doon ako dadaan? Bakit parang may special treatment tong ibon to? Ang lahat ay natahimik. Si Maestro Emmanuel ay napatitig. Si Maestra Janet ay ngumiti ng may kunting lungkot. Sebastian Reyes, ikaw ay tinatawag ng gubat ng anino. Wait lang, gubat? Hindi ba spiritual journey lang to? Para sa iba, oo. Pero para sa iyo, ibang daan ang nararapat sa iyo. Ang pulang ibon ay lumipad palabas ng akademya. Muling tumingin si Baste sa mga guro. Wala na po bang ibang choice? Wala, pero huwag kang matakot. Paano yun? Takot na nga ako kahit walang dahilan, tapos ngayon may dahilan pa? Hindi sumagot ang mga guro. Sa halip, lumitaw ang selyo ng apoy anino at hinihigop na siya ng portal. Okay, sige. Dive na kong dive. Pero sana may wifi sa loob. Parang hangin na may halong abo ang unang humaplo sa mukha ni Baste. Nang bumukas ang mundo ng gubat ng anino. Nakatayo siya sa isang putikang landas at sa paligid niya, mga punong walang dahon, puro balangkas ng sanga. Sa langit, walang araw, kundi isang malabwan na pula. Parang mata ng nilalang na hindi umiimik pero laging nanonood. Sa sanga ng isang punong gala, lumapag ang pulang ibon. Pero hindi na ito yari ng apoy. Psst! Ibon, nasaan na tayo? Wala man lang bang tourist map? Hindi sumagot ang ibon. Sa halip, lumipad ito pasulong. Habang lumalakad, unti-unting may bumubulong sa paligid. Sebastian Reyes, ikaw ang susi sa uli ng pagbangon. Uy, naririnig kita ha? Kung may multo man dyan, huwag kang pamisteri, huwag kang napapansin. Biglang may itim na hangin sa kanyang harapan. May umusbong mula sa lupa. Parang anino ng tao. Itim na itim. Walang mukha, pero nakatayo lang. Ha? Hindi ito basta ilusyon. Isa itong alaala. Nakikita niya ang sarili. 7 taong gulang. Umiiyak. Nakakubli sa ilalim ng mesa. Sebastian! Tumakbo ka na! Bilis! Ang eksena ay nagpatuloy lang. Ang batang Baste ay tumakbo palabas ng bahay. Sa background ay may itim na figura na lumilitaw sa gitna ng apoy. Matangkad at may mga sungay. At ang mga mata nito ay pula. Hindi ko to maalala. Sabi ni Lolo, aksidente lang ang sunog. Hindi aksidente ang tinadhana sa iyo at hindi nagkataon ang tadhana. At unti-unti nang nawala ang mga alaala. Bigla na lang napaluhod si Baste. Nanhihina siya, hindi sa katawan, kundi sa loob.
sa utak, sa puso. Ang paligid ay parang huminto. Ang mundo ay parang humugot ng huling buntong hininga. Si Baste ay nasa gitna nito.